Actually, nagkaroon na po ng changes, no, nung last month, no, November 17, no. May halos may isa't kalahating buwan na po, nagkaroon po ng mga bagong miyembro, yung ibang economic team. Pero yung importante po kasi doon, in-emphasize nila yung ipa-prioritize yung good governance, anti-corruption measures and reforms. Magkakaroon din po ng catch-up spending kasi medyo nabuhasan po yung government spending no third quarter gawa nga po doon sa anomalous flood control projects, no. Kaya bumagal yung economic growth to 4%. That's the lowest in like 4.5 years since first quarter of 2021 ng panahon po ng pandemic. Kaya yun po yung yung ngayon po yun po yung priority. Clarify naman po, no. Mhm. Nag-improve naman din po yung financial markets natin, ka-early. In fact, yung stock market nag-low po yan November 14, Opo. 5,500. Ngayon, market na po yan to the highest in 3 months, no? Mm. At 6,100 levels. So yun na po yung kasi yun na lang po yung talaga yung hinihintay ka early yung Oo. yung good governance, improving the governance standard. So yun na lang Ah, po yung missing element para ma-restore at i-improve yung confidence oo. ng local and international investors sa Pilipinas, Sa no? madaling salita, Kasi yung pagtugon muna sa korupsyon, yung sa lalo itong flood control, yun muna ang yun muna ang isa sa dapat tutukan at mapagtagumpayan. Sir Michael, ganun po ba yan? opo, yun po yung number one. Kasi that will bring everything together. Yun na lang po yung missing link, missing element. Okay. Okay. Para ma-restore po yung confidence. Pero Kasi yung isa meron yan, pong oh, may slowdown din sa investments, wait and see. So, when the dust settles, saka ito na December 9, mm, prioritize na rin ni President Marcos yung 4 na bills para related din sa good governance, no? Yung sa yung dun po sa no, when it comes to yung bill against political dynasty, reforming the party list system, pati yung creation of a people's council, and also yung kadena, no, yung to improve transparency ng government spending. So, ito po yung mga reforma na to, it's putting the foundation. mm, Eventually, when the dust settles, pinupundasyonan po yan. Kung sineryoso po lahat ito, magandang balita po yan, no? Ito to okay. be a source of hope kasi medyo nanggaling na sa mababang level yung natin yung stock market natin, yung investments natin medyo nag-decline kasi naghihintay po. Pag sineryoso po lahat yan, yung anti-corruption measures and reforms, pati yung all good related sa pag-improve ng governance or good governance, Mm, yan po talaga yun na lang po yung missing link na hinihintay na lahat. And that's a source of hope. okay. Kasi nangyari na po yan, panahon, more than around 10 to 15 years ago, yung term ni late former President Aquino, si Pinoy. Okay. Ito No? po, Sir Mike, yun naman pong yan kasi yung ganyang mga klase ng programa na unawaan natin. Pero yung hinahanap, yung mas mabilis na epekto nararamdaman tulad ng presyo ng bilihin, tapos itong serbisyo sunod-sunod. Ngayon 2026, gugulawin tayo. Ibig sabihin, pahihirapan tayo ng napakataas singilin sa tubig, kuryente, pati sa mga toll, sa mga expressway. Paano kaya ito, Sir Michael? Opo, actually it's a global problem yung sa presyo, no? Buong mundo, no? Mapa sa Americas yan, sa developed countries, no? Mataas talagang may pagtaas kasi tumaas din yung wages kahit dito sa Pilipinas. Mula nung almost 4 years, no? Since 2022, yung minimum wage nag-increase at around 6 to 7% per year. 2022, 2023, 2024, and 2025, no? Kaya talagang yan. Pag mataas yung wages, dahil may aumento, may adjustment sa minimum wage, napapasa rin po yun sa presyo ng mga bilihin. It's also a common challenge around the world. No? Mhm, Talagang at least yung non-monetary measures na pababa yung presyo ng bigas, no? It's still down by like 15% year on year yung local rice prices. Yung na lang po talaga, no? It's a matter of slowing the price increases. Pero ang realidad, mataas pa rin po yung mga presyo ng oo. bilihin. Yung inflation rate na tinatawag, ngayon medyo benign, umakit pa rin po kasi pag namimili mga kababayan natin, ramdam pa rin po, no. Umakit medyo, pero yung pag-akit niya hindi na po ganun kataas. 1.5% All yung right. huli Mm. nung Nobyembre at gawa nga po nakatulong din yung pagbaba ng presyo ng bigas, and going forward mukhang for this year Oo. mukhang mapapanatili at 2% levels. Ang importante po kasi mas mabilis yung growth ng ekonomiya. Kasi yung ekonomiya Mm. this year, may posibilidad kung talagang seryosohan po yung catch-up spending na talagang nakabase sa good governance, no? Para Mm. mabawi yung slowdown ng spending dahil nga doon sa flood control Anomaly. anomaly, no? Okay. So 5.5 to 6% growth, Ayan. ayun po yung possibility this year, no? Yung 2025,
ang growth mga 5% or a little less than 5% eh. Yun po yung growth eh. So, lower base effect, kung talagang seryosohan na yung mga good governance, anti-corruption measures, it's very important to restore confidence and yung maboost yung spending natin and yung weather conditions din Okay, eventually sige. kung mag-improve kung better weather conditions this year. Kasi last year ang dami pong Opo. sunod-sunod yung mga bagyo, walang pasok. So hopefully that would help po this year, no? Yung Alright. economic, it should be better yung economic. Importante po mas mabilis yung pag-grow ng ekonomiya ng kita kaysa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi nandoon na po talaga yun yung Okay. presyo ng mga bilihin. Sir no? Michael, ito Pati pa ano? export. Huling tanong na lang. Anong ini-expect ninyo kayo bilang mga ekonomista? Anong napag-uusapan ninyo na maaari maging epekto dito sa nangyari sa Venezuela? Na yung iba ang tawag kinidnap o kinuha yung kanilang presidente dinala sa Amerika sa utos ni President Donald Trump. Oh, kasi ano po yan eh. Dalawang perspektibo po yan, Ka-Orly. Kasi una po, talagang napakasama ng ekonomiya. Na mismanage po talaga. Kahit marami pong langis yung Venezuela. So, yun, talagang maybe this could be a healthy change, no? Kasi talagang ang taas, sobrang taas ng inflation nila. Tapos sobrang sama ng ekonomiya nila. No? Naghihirap po yung bansa nila despite marami po silang oil reserves. Yung oil production po nila, 800,000 barrels per day or less than 1% of yung kabuuan sa buong mundo, no? So inaabangan po yung epekto sa world oil price kasi medyo mixed po yung reaction eh kasi dahil napaka-ano na doon eh talaga it's time to improve their ano rin eh marami rin kasi itong napaka tatalamak yung corruption kaya na mismanage yung economy tapos yung allegations nga na yung mga narco allegations no dahil nga yung nasusupplyan yung US ng yung mga illegal drugs kaya nga po yun yung naging isa sa mga basihan among many others no, yung conspiracy yung mga weapons etc. So magdamag po minomonitor, wala pa, sarado pa po yung merkado natin, yung pinaka-epekto po siguro sa presyo ng langis. No? Pero sa ngayon, mukha namang banayad pa yung merkado. Tingnan natin kung magbukas mo mamaya around siguro early this morning. No? Pero yun lang po talaga yung pinaka-concern natin, ano yung magiging epekto sa world oil price. So far, yung world oil price is like $57 yung NYMEX crude oil benchmark. That's still among the lowest in 5 years. Mababa po talaga yung langis kasi mahina po yung world economy. Even yung China, the world's second biggest economy and the biggest importer of oil and many other commodities, mahina po yung ekonomiya ng China. Kaya mababa pa rin po yung presyo na langis. No? Alright. Kaya yun po yung kabang-abang, yun po yung magiging pinaka-epekto sa atin indirectly kung Abangan natin may yan. impact po sa world price. Maya-maya pagbukas ng world market. Sir Michael, maraming salamat sa inyong binigay na pagkakataon at magkausap ulit tayo lalo daw sa mga development nitong sitwasyon pong ito sa epekto sa pangyayari po dyan sa Venezuela. Sir Michael, maraming salamat. So ulitin po sir, ingat po kayo. Happy New Year. Maraming salamat po, Carly. Happy New Year po. Magandang umaga po sa inyo lahat.